So ayun, what's up sa inyong lahat? So matagal-tagal yung simula nung last upload ko. Unfortunately, nawalan kami ng isang mahalagang tao sa pamilya namin. Kaya yun. So yun, nagbabalik ako muli. For today's video, gusto ko lang sanang i-topic, no. Hindi ko alam kung ako lang yung nagkagantong question sa sarili ko, which is kung ano ba talaga yung mas practical para sa akin o mas okay gamitin, kotse nga ba o motor. So pag-uusapan natin yan. So sana tapusin nyo yung video na to. And alam nyo naman, kailangan ko ng watching hours. So yun, stay put lang kayo. Didiscuss natin lahat yan. So sa ngayon, papagas muna ako. So ayan, tapos na tayong pagas. Saan kasi tayo? So yun nga, dumating kasi ako sa point na pinagpipilian ko if ano ba talaga yung gusto kong kunin, 4 wheels ba o 2 wheels. So i-share ko lang sa inyo yung mga pinag-isipan ko. I'm hoping na makatulong to if meron man akong kapareho ng iniisip dyan. May mga kailangan kasi tayong i-consider. So kung ano ba talaga yung dapat natin kunin. Unang-una is yung budget. Yun. Siyempre napakahalaga niyan. Kailangan mo munang i-check lahat, tignan lahat kung ano ba talaga yung affordable or yung kaya natin. Depende sa budget natin. Pwede sa ni Ninja. So yun, applicable to sa installment and cash basis. So you have to consider that. Tignan mo muna kung ano ba talaga yung pasok sa budget mo, na meron pa rin matitira sa'yo, lalo na sa panggas, sa pang maintenance, lalo na yung mga PMS sa motor. And hindi ko alam sa kotse kasi hindi pa ako masyadong familiar sa kotse. Pero yun nga, I know, hindi naman talaga, pag bumili ka ng sakyan or motor is meron pa rin gastos pagkatapos. So napakahalaga niyan. So pangalawang point is parking. So syempre kailangan mo muna i-check kung may parking ka ba, kasi ang pangit naman, bibili ka ng 4 wheels tapos wala ka naman palang parking. Syempre pwede yung humarang sa daan, pwede kang makaistorbo sa ibang tao. Kung nasa subdivision ka and wala kang parking, I believe pag sa subdivision yata, pag private property, okay lang mag-park sa daan basta hindi niya sinasakop yung dalawang lane. So yun, kailangan natin talaga i-consider yung kung saan natin iiwan yung mga sakyan natin o mga motor natin, kasi syempre kailangan mong ingatan yan. Make sure mo na secured, nasa safe location siya, lalo na iba pa rin yung hindi masyado natatamaan ng weather. So susunod is comfort. Kung saan ka ba talaga komportable. So may iba kasi na mas gusto nila yung 4 wheels, gusto nila yung nakaupo sila na comfortable and secure. Yung para secure sila, siyempre merong shell yung sakyan, unlike sa motor. Kailangan mo rin isipin if kung kaya mo ba magmotor, kung confident ka ba sa riding style mo, riding knowledge mo, kung comfortable ka ba. So ayun, pupunta muna akong Pure Gold, may bibili ako saglit. So ayun, tapos na ako sa Pure Gold. Gaya na sabi ko kanina, kung ano ba talaga yung gusto mo, and lagi mong isipin sa sarili mo na if hindi ka comfortable magmotor or kinakabahan ka, hindi ka confident sa motor, ma-advise ko lang is huwag ka na magmotor. Kasi dito papasok ang next nating point, which is safety. Kasi kung hindi ka confident na magmotor, pwede yun mag-lead sa accident. Ako kasi kaya motor ang kinuha ko kasi confident ako sa reflexes ko, kasi sa pagmumotor may mga sudden decision ka na dapat gawin, tulad ng sudden stop, yung sudden na pag-overtake, gano'n, yung for safety na rin. So unlike sa kotse, pagdating sa safety, of course safe na safe ka kasi kumbaga nasa loob ka ng shell. May alam nga ako nun yung kuya nung kaibigan ko, na-aksidente siya sa STX, and ayun, thank God gas-gas lang nakuha niya, pero yung kotse is total wreck na yata. So ayun, kailangan nyo i-consider yon na
dapat confident ka magmotor kung gusto mo magmotor, and confident ka magkotse kung gusto mo magkotse. Ngayon, kung hindi ka naman confident sa pareho, sa 4 wheels or 2 wheels, wait lang, may ambulansya, tabi tayo. So yun, kung di ka confident sa 4 wheels or 2 wheels, make sure na mag-take kayo ng proper test or exam o training. Daming sinabi. So yun, proper training sa pagmumotor or pagdadrive ng 4 wheels. So napaka importante nun. So yun nga, ang kaganda lang kasi sa motor is yun, nakakasiksik tayo sa traffic. Yung gas hindi ganun kalaki yung konsumo. Ang maganda naman sa kotse, kapag umulan, ayun, may silong ka. Unlike sa motor, wala. Pero siyempre, iba pa rin yung enjoy ng motor. Siyempre, nakamotor ako, pagtatanggol ko yung motor. So yun lang. Gusto ko lang i-share to kasi dumating din ako sa point na titignan ko ano ba talaga yung kailangan ko. So siyempre, balak ko rin mag 4 wheels pag gumanda yung buhay natin. Pero ngayon, siyempre, motor talaga yung gusto ko kasi alam ko, confident ako dito. Matagal na rin ako nagmamaneho. So yun, yun yung mga possible na pag-iisipan kung nag-iisip ka kung ang daming napaka-redundant ko. Ayun, I mean, yun lang ang mga pag-iisipan. Actually, marami pa eh. Medyo lutang lang ako kaya kaya hindi ko na babanggit yung iba. Pero kung may alam pa kayo mga point na dapat nating i-consider, if ano ba talaga yung mas patok sa'yo, i-share nyo lang sa comment. So yun lang. So kung sabihin na kung ano ba talaga yung gusto mo, yun ang kunin mo. Hindi yung kung ano yung sinabi ng tropa mo, kung ano sinabi ng pamilya mo. Kasi pag sinundan mo sila, dadating yung point na magsasawa ka, sanang ito na lang pala ginawa ko, sana pala ganito na lang ako, di masaya pa ako. Alam mo yan? Kaya maganda, kung ano talaga yung gusto mo, yun ang kunin mo at panindigan mo. And lagi ka lang mag-iingat. Tsaka mag-research ka rin. Nandiyan ang Google, nandiyan ang YouTube. Marami na tayong mga parang search engine platform para maging knowledgeable tayo sa ano ba talaga yung dapat nating kunin. So kung kotse ang naisipan mong kunin, yun ang kaya ng budget mo, yun ang nababagay sa riding style mo. So tingnan mo, mag-search ka kung ano ba talaga yung kotse na gusto mo, yung afford mo, yung nababagay sa style mo. And then kung motor naman, syempre, titignan mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Kung gusto mo ng big bike, gusto mo ng small bike, gusto mo ng manual, or gusto mo ng matic. Ayan, mag-search ka lang. Huwag ka rin mahiyang magtanong sa mga may motor na kaibigan mo kung ano ba yung masasuggest nila. Kasi ako, marami akong pinagtanungan bago ako kumuha ng motor. Siyempre yung mga alam kong matagal na nagmamaneho, yung mas matagal pa sa akin nagmamaneho, ano ba talaga yung masisay nila sa pagkukuha ng motor, and kung ano ba talaga yung motor na gusto ko. So next topic natin, since motor naman ng ang vlog natin, motovlog nga, di ba? So since medyo may alam ako sa motor, i-share ko naman sa next video natin kung ano ba ang motor na bagay sa'yo. So make sure to hit that subscribe button. Hit that subscribe button para sa future videos natin. And kung sa Facebook ka naman nanonood, make sure to follow, like, or share nyo sa mga friends nyo pag napanood nyo to. So ayun, hindi ko alam kung tatapusin ko ang video dito kasi malapit na rin ako sa pupuntahan ko. Iniisip ko kung meron pa akong gusto sabihin eh. Siguro yun na. Yun, sorry kasi medyo napatagal yung upload natin dahil sa nangyari. Pero susubukan ko na mag-upload palagi. And kahit konti lang nanonood, appreciate kong lahat. So ngayon, sobrang salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta. And lagi po kayong mag-iingat sa daan. Inom lagi ng tubig. Yun, kasi sobrang init. And yan, bahala na kayo. Peace.